Good morning mga kabayan, welcome po muli sa ating panibagong update rito sa SLEX Tier 4 mula rito sa may package A hanggang package B po tayo mga kabayan sa mismong Palma. Ang ating unahin ngayon rito sa portion ng geothermal and then Macban interchange at mismong Barangay Palma overpass mga kabayan sa may Alaminos, Laguna. Samahan niyo po si Polka Studio sa ating panibagong update ngayong araw. Let's go! So ito po mga kabayan yung bundok, yung karugtong sa ating update kahapon dito sa portion ng boundary ng probinsya ng Laguna at Batangas, dito sa Calamba, Laguna at Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. So andyan na po yung bundok na kung saan ay full blast na ngayon ang pagbawas dyan sa mga lupa na upang ma-align na po yan doon sa kung saan nilatagan na po yung kaharap sa ating kamera ngayon, yung baba na bundok na yan. Unahan konti, masisilayan na po natin yung isang lane na nailatag na po na concrete cement. So dito sa portion na ito na lamang po, no, bali itong tulay na ito mga kabayan. So posible naman August katapusan itong tulay na ito sa baba natin, hindi pa yan matapos. Siguro baka third week ng August tapos na po yung portion na ito mga kabayan. Abang-abangan po natin. So ipakita ko po sa inyo, ayan po yung geothermal dito sa mismong boundary ng Calamba, Laguna at Santo Tomas City, Batangas. Ayan po mga kabayan, papakita ko po sa inyo para naman ay once na ito'y mabuksan na itong SLEX Tier 4 ay masisilayan nyo itong napakagandang view rito mga kabayan. Sobrang ganda. So isa rin po ito sa nagsusupply ng kuryente sa buong Luzon. Malinis na kuryente mga bayan. Ayan kitang kita nyo naman yan. Talagang ang kalikasan dapat alagaan, huwag sisirain ang kalikasan mga kabayan. So ayan po, ano kaya po yung tawag dyan, yung parang napakalaking swimming pool mga bayan, na kung saan dyan po galing yung mga usok. So back to the topic, ito na po mga bayan, ayan na po yung bundok dyan. Ayan halos kalibil na po rito kung saan tayo narito mga bayan. So magkakaroon dyan ng tulay. Yan po yung napakalaking good news, dahil medyo pinapatag na lang nila, konti na lang, halos kalibil na po rito sa baba mga kabayan.
itong package A mga bayan, ang sumatotal po na hindi pa nalatagan ng konkretong simento, itong portion na to sa tapat mismo ng Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas. Ito po yung bridge dito na ginawa nila, no? Ayan mga kabayan. Tsaka hindi pa rito simentado, nasa 60 meters or 100 meters mga kabayan. Wala pang 100 ito, mga 70 or 80 meters, no? Ang hindi pa nalatagan ng konkretong simento. At sa portion ng Barangay San Pedro at Barangay San Pablo, Santo Tomas City, Batangas, doon po ay nasa wala pa namang 1 kilometro, no? Nasa 800 meters, mga ganon mga kabayan. So yan na lamang po ang hindi pa nalatagan. So dito sa portion na ito ay baka next update natin ay simentado na rin ito, o di kaya magsisimula na sa paglatag ng concrete cement dito sa portion sa tapat ng Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas. So dito sa portion na ito mga bayan, napakatarik dito dati, no? Sa ngayon, ano yan, malaking good news mga bayan. So tinambakan na pala, mataas na, kalibel na po ito mga kabayan sa ginawang concrete box culvert dyan sa baba. So ito po mga kabayan yung approaching sa mismong Barangay San Bartolome, Santo Tomas City, Batangas mga kabayan. So yung pinaka sentro na lang, yung 2 lane na lang sa gitna ang hindi pa nalatagan ng concrete cement. So yun po yung progress dito, no? Napakabilis, pero sa ibang portion mga kabayan medyo pakonti lang tong hindi pa nalatagan ng concrete cement mga bayan. Halos nasa 88% sementado na. So dito ay pinatibay pa yung soil dito mga bayan. Baga kung tutuusin, pwede na ito lalatagan ng concrete cement. Sa bandang kaliwa may base course na nga, pero hindi pa rin nila nilatagan ng concrete cement. Ito po yung concrete box culvert sa ilalim natin mga kabayan. So dati sa ilalim pa tayo dadaan, so sa ngayon diretso na tayo sa taas dahil yung tambak ng mga lupa ay kalibel na po sa taas. So dito po sa portion mga bayan wala pang semento. Ayan, nasa 50 meters ito na hindi pa nalatagan ng konkretong semento. Pagdating dito sa unahan, ayan na po, halos nasa gitna na lamang mga kabayan, no? 1 lane sa gitna at 2 lane sa gitna mga kabayan. Ito ay lampas na po tayo sa Barangay San Bartolome. Outsing na po tayo sa may Barangay San Miguel, Santo Tomas City, Batangas mga kabayan.
So ngayon mga bayan, ito na po yung Macban Interchange. Narito na po tayo sa mismong pagtatayuan ng mismong toll gate rito sa Macban. So yung kaharap na ating kamera, yan po yung Barangay Road. Pagdating dyan sa Barangay Road na yan, kanan kayo. And then sa unahan konti, yan na po yung Maharlika Highway. At yung mismong footbridge doon, masisilayan yung mga bayan. Ang lapit lang po ito sa Maharlika Highway mga kabayan, no? So ayan po sa baba natin, dyan po mismo yung putol sa unahan konti. Dyan po ito tayo, no? Yung mismong toll gate. So ito na po yung Macban Interchange mga kabayan. So yung pakanan, dyan na po nagsisimula yung Package B. Mula rito hanggang doon sa mismong San Pablo Interchange mga bayan. At ang haba niyan mga bayan, nasa 12.75 kilometers, no? Mula rito sa Macban hanggang San Pablo Interchange. And then yung Package C naman, na kung saan bubuksan rin ngayong bago magpasko, from San Pablo Interchange hanggang doon sa Tiaong, may habang 7.50 kilometers mga bayan. Yung Package C naman ay Package A, mula Barangay sa MCM Calamba, Laguna hanggang Macban, may haba siyang 11.32 kilometers mga kabayan. So yan po yung sinabi ni DOTR Secretary Lopez na di umano ay bubuksan kung hindi November, December bago magpasko. So abang-abangan po natin yan mga kabayan. Ano po? So yung portion na yan mga kabayan, bago magtulay, yung tulay na yan, yung kaharap sa ating kamera, dire-diretsuhin yung Barangay Road na yan, tagos na po yan doon sa B. Laguna. Ayan po, yung pakanan na yan, yan na po yung hindi pa na semento, no? Kakapiranggot na lang po yan mga bayan, nasa 10 meters lang yan. So wala na yung problema dyan mga bayan, mabilis lang po yan gawin. So ang malalaking trabaho po sa Package B, doon sa yung Barangay Palma mga kabayan, masisilayan ninyo maya yung progress, ano po, kasi yung doon sa may bago mag San Pablo Interchange, yung Barangay San Bartolome roon, Barangay San Roque, yun po yung overpass din po roon mga bayan, karugtong doon sa Barangay Santa Monica, na kung saan ay hindi pa nalatagan ng concrete cement sa taas. So ipakita ko ulit rito sa pinaka interchange, no? Ayan, no mga bayan, no? Yan po yung hindi pa nalatagan ng concrete cement, pero wala nang problema yan. Ang pinakamalaking trabaho talaga yung toll gate, yun po yung inaabangan natin rito. Bakit hindi pa gumawa sila ng toll gate? Ito na po yung pinaka interchange ng Macban mga kabayan. So sa kaliwa, yan na po yung, dyan na po nagsisimula yung Package A. Mula rito hanggang SLEX TR3, may habang 11.32 kilometers mga kabayan. So ngayon mga kabayan, ipakita ko na po sa inyo yung portion ng Alaminos, Laguna, yung Barangay Palma, yung overpass na kung saan ay paspasa na ngayong ginagawa. So ayan na po yung overpass dito sa Barangay Palma, Alaminos, Laguna. So yan na lamang po mga kabayan ang natitirang medyo mahaba-haba na sisimintuhin, pero may nakita tayo kaganina na halos 2 lane na lang ang kulang. So ipakita ko rin po sa inyo rito
Itong kaharap sa ating kamera ngayon ay approaching sa Barangay San Miguel, Alaminos, Laguna. So yung right side na kalsada, Mala Expressway rin po. Yan po yung Alaminos San Pablo Bypass Road, mga kabayan. So yung pinakadulo niyan, andyan na po yung intersection ng papuntang Lipa City, Batangas, na yung bypass road dyan ay grabe yung bypass road dyan, mga bayan, Mala Expressway. So ayan na po yung bridge sa baba natin, tapos na, mga kabayan. At yung sa unahan konti, yung kulay puti na semento, bago yan, yan po yung hindi pa na semento dati. So kabuuan itong package B, mga kabayan, ay halos simentado na, nasa 98% or 99%, mga kabayan, na sementado na siya. So ayan, ito na po yung sinasabi ko sa inyo, mga kabayan. Ito na po yung overpass dito sa Barangay Palma, Alaminos, Laguna. So dati dumaan tayo dyan sa baba, may upload tayo dyan, Tiguan lane pa lang ang natapos. So sa ngayon, bali 3 lane na lang, mga kabayan, ang tatapusin. Napakalaking good news. Baka first week nitong August, mga kabayan, ay simentado na po iyan. Ano po? So ayan po, ipakita ko po sa inyo sa taasan natin yung ating drone. So yung bandang kaliwa, ayan po yung Alaminos San Pablo Bypass Road, mga kabayan, na kung saan ay nilatagan na po nila ng asfalto. Pero doon sa hindi pa natapos, yung may right of way issue pa, dapat yun doon ang inuuna, mga kabayan. Ano po, para nang sa ganun ay yung Alaminos San Pablo Bypass Road ay pasabol na talaga yan hanggang doon sa Barangay San Vicente, San Pablo City, Laguna, na kung saan malapit-lapit na po yun, mga kabayan, sa mismong arko ng Laguna at Quezon. So ipakita, back to the topic tayo. Yung kulay puti na kalsada na yan, yan na po yung expressway. So yung bundok doon sa dulo na hinati, pagbaba dyan, yun na po yung Macban Interchange sa unahan konti, mga kabayan. Napakaganda ng view, ano po. So ngayon, nagsulputan na ngayon yung mga pabrika rito sa portion ng Alaminos, San Pablo, papuntang Tiaong, Candelaria, Sariaya, Lucena. Yang Lucena talaga, mga kabayan, napakaganda magtayo doon ng economic zone dahil may sarili silang port sa Lucena, mga kabayan. Napakagandang lugar. Halos lahat naman maganda, mga kabayan. So ayan na po yung Mount Makiling sa gawing right side natin. Bago ang lahat ng mga kabayan, huwag tayong mag-skip sa ads at paki-like, paki-share and follow at subscribe na rin sa ating YouTube channel, no? Porka Studio. Hindi man sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Salamat ng marami. God bless po.